Ang ambisyon na hiwalay sa Diyos ay winawasak ng Diyos. Let's talk about the Babel mindset. Sabay-sabay natin balikan ang story ng Tower of Babel or ang Tore ng Babel. Noon kasi mga kapatid, meron tayong iisang wika lang. Iisang wika, iisang lengguwahe. Ngayon napakarami na. So dito natin matutunghayan na minsan sa buhay ng mga tao, ng mankind, na meron lang isang wika at lahat ng tao ay nagkakaunawaan, nagkakaintindihan, nagkakaisa. Dito kasi sa Genesis chapter 11, ipinakita dito yung ambisyon ng mga tao. Oo nga't nagkakaisa sila, oo nga at may unity. Pero makikita natin dito na hindi lahat ng pangarap or hindi lahat ng ambisyon ay tama at nakakapag-glorify sa Panginoon. Sabi dito sa Genesis chapter 11 verse 4, ang sabi nila, "Halik kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit, upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig." Imaginein mo yan, kapatid. Gusto nilang gumawa ng tore na aabot sa langit. Bakit? Ang purpose nila, ang heart nila towards that ambition is para maging tanyag. So malinaw na punong-puno na sila ng mga sarili nila. Our very purpose dito sa earth in the book of Genesis, una sa lahat, mandate for humanity to care for God's creations. Second, rule over the world. Maging mga steward tayo, di ba kay Eve and kay Adam, ginawa silang mga steward ng Lord para mapangalagaan ang mga hayop at ang buong earth. So, umpisa pa lang, ang purpose natin ay hindi pang sarili. It involves cares and compassion. So, patuloy nating basahin itong verse 5. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinayo ng mga tao. Verse 6, sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang mga magustuhan. Imagine that. Alam ng Panginoon kung ano yung mangyayari. Nagsisimula pa lang tayong mangarap, kapatid. Nagsisimula pa lang tayo. Pero batid na ng Lord kung ano yung mangyayari. Hanggang dulo. Tayo kasing mga tao, aminin man natin sa hindi, pag nangangarap tayo, hindi natin alam kung ano yung mga consequences. Basta't ang alam lang natin, kailangan natin gawin yun kasi nangangarap nga tayo. Napakasarap kasing mangarap. Pero kapatid, naisip mo ba bakit ba tayo nangangarap? Sa lahat ng bagay, education, career, business, or kung gusto mo mag-abroad or nakapag-abroad ka, kapag mali ang puso natin, kapatid, tandaan mo, kapag hindi sa Panginoon yung pangarap mo, wawasakin at babasagin yan ng Panginoon to protect you. Ang Tower of Babel kasi, it represents pride, false unity, at selfishness. Kung kapatid naiisip mo, kapag may gagawin ka mga bagay, kasi kaya mo, kasi magaling ka, kasi madami ka nang napatunayan, kasi successful ka, kasi goal taker ka, kasi ikaw, kasi nakapag-abroad ka, kasi may pangalan ka. Kapag ang isang pangarap o bagay ay binabago na tayo, tandaan mo kapatid, wawasakin ng Diyos yan. To the point na mabubroken ka ng gusto. Bakit? Para bumalik ka sa Kanya. To keep your feet on the ground. To redirect you. Patuloy pa sa pagbasa sa verse 7. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ng kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Verse 8, at ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Minsan mga kapatid, inaalaw ng Lord na malito tayo. Madalas inaalaw ng Lord na magkaroon ng paghihiwalay or scattered.
Pero alam mo ba kapatid, ang magandang bagay? Inaalaw ng Lord na magkahiwa-hiwalay tayo para tumubo tayo. Kasi ang very nature ng tao ay takot sa pagbabago. Takot sa mga bagong bagay. Pero ang disenyo ng Diyos, humayo tayo. Be fruitful. Our purpose, sa New Testament naman, Matthew 28 verse 19 to 20. Therefore, go and make disciple of all nations. Ibig sabihin para tayong mga palay, kailangan muna nating ipunla ng magkakasama at ilipat sa mas malaking lupa para lumago at lumaki. Lagi nating piliin na magkaroon ng compassion and care sa ibang tao. At pag-aralan nating isurrender sa Panginoon ang ating Babel mindset. I-surrender mo na yung tower mo, kapatid. Kasi kapag sinuko mo sa Panginoon yan, tataniman ka niya ng isang pangarap na kung saan mas lalago ka at maranasan mo na yung breakthrough sa buhay mo. Masarap mangarap, libre lang mangarap. Pero let's check our hearts kung bakit natin ginagawa or bakit yun yung ambition natin. Never ever live for other people's validation. If you know your very purpose here on earth, hindi ka maliligaw. Okay lang huminto, kapatid. Minsan kailangan natin mag-pause, huminga, para makapag-isip tayo. Yun lamang mga kapatid at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.